person beside you and tell that person, mabuti na lang nandito ka. Welcome to the beach. Welcome to the happiest place here on earth. Welcome po dahil dito mararamdaman yung unconditional love ng Panginoon. You want that? Yes! Parang hindi kayo masaya doon. Oh yes. Dito you will feel the unconditional love of God. Amen? Ngayong araw na ito, we are going to continue with our series entitled Whole Again. Pakisabi niya, Whole Again. At ang topic natin ngayon is mind. Can everybody say mind? Mind. Pakitignan yung katabi mo. Pakisabi sa kanya, mind. Maganda pag-uusapan natin ngayon. Kasi ngayong araw na ito, gusto natin itama ang pag-iisip. Tignan mo nga yung katabi mo. Mukha bang tama ang pag-iisip niyan o may tama ang pag-iisip niyan? Ano ba yung... Okay. So we're going to talk about that. Alam niyo ba, kung ano connection ng mind sa body? Ask me what? I don't know how it's connected, but this is what I know. 85%. Pakisabi nga 85. 85% of our diseases in the body come from the mind. It's called psychosomatic disease. Pakisabi nga psychosomatic. Parang yung katabi mo lang. Magpinsan sila. Psychosomatic, psychopath. Yung ganong klase, okay? Kapatid, 85%. Pakiulit nga, 85%. 85% of our diseases come from psychosomatic reasons. I'd like to call on my co-preacher for today to explain to us the word. There you go, running, Brother Eloy Gabriel. Morning, Mr. Ford. How many of you have problems? Raise your hand. Many problems, two hands. Harap sa katabi, sabihin mo, no wonder you're here. You know what? You come to the right place. Ask me why. Kasi God is here. Amen? Yes, God is here. And you know what? God is the source of all our blessings and healings. And when I come to God, when I go to God, I'm not ashamed. The fact that I don't hide the fact that I'm hiding something from Him. No, I don't hide the fact that I need something from Him. When I go to Him, Lord, I need You. Lord, I need something from You. You know what? God is the source of all our provisions. God is my provider. God is my healer. God is my shepherd. God is my supply. And if you're ready today to receive His healing and His blessings, let's pray our favorite prayer here in the feast. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today I see all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's Word so that I'll become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed in the world. In Jesus' name, amen. Our word will be coming from Proverbs 3, verses 1 to 2 and 8. And it says, can we read it all together, please? My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you prosperity.
health to your body and nourishment to your bones. Can you sit for a while? Ang sabi niya dito, do not forget my teachings. Pakisabi niya, do not forget. Kasi it would prolong your life. Pakisabi, prolong your life. And sinasabi niya dito, this will bring health to your body and nourishment to your bones. You know what? There are two things that gravely affect your health. How many? Two. What you feed your mouth and what you feed your mind. So what you feed your mouth, siyempre pag kumain ka ng lechong kawali, chicharong bulaklak, no? Sugpo, alimasan, alam na natin yan, makaka-apekto sa health natin. But sometimes we forget na it also affects us, no? What we feed our mind. There's your thoughts, listen to this. Your thoughts could either heal you or kill you. Your thoughts could either heal you or kill you. I'm going to give you two examples. A group of doctors conducted an experiment. Meron raw mga doktor nag-conduct ng experiment. Instead of medicine ang binigay nila is placebo. Doon sa mga patient. Sinabi nila, medicine yun. And the funny thing is, yung placebo lang yun, no? It's made of sugar, parang tic-tac. No? And ang nangyari at the end, 40% of the patients got healed. No? 40%, is that amazing, no? Parang hindi kayo nagugulat. Saan ang galing yun? Paano gumaling yung tao? Our body has the capacity, pakisabi, capacity. Our body has the capacity to heal itself. You just have to put your mind to it. Kailangan mindset, kailangan meron kang spiritual attitude. Amen? Another medicine. Anger is medicine. No? Anger. It may sound shocking, pero anger is a medicine. There are people here that have experienced tremendous pain, deep hurts. Maybe you were abused, maybe you're deeply hurt. No? It's okay. Sabi, it's okay. It's okay. If you cannot forgive right now, it's okay. You don't have to forgive quickly. You don't have to forgive abruptly. You take forgiveness as a journey with Jesus by your side. And your prayer, gawin yung prayer nyo dito, Jesus, please help me to forgive one day. One day. You know why anger is a medicine? Ask me why. Kasi anger is a manifestation of love towards oneself. Pag angry ka raw, may mahal mo raw ang sarili mo. Pero there's a but. Pakisabi but. Kahit yung katabi mo sa siko, sabi mo but. Like any other medicine, it has an expiry date. Anger has an expiry date. Nag-expire siya. At pag nag-expire siya, yung anger will be, instead na maging medicine na siya, it will become poison. Pakisabi, poison. And it will poison your bloodstream, it will poison your life, and it will sap the life out of you, and it will consume you. And the only antidote is, ask me what? Forgiveness. Forgiveness. You have to forgive daily. You have to forgive often. Forgiveness is not an act. Forgiveness is a habit. Forgiveness is a habit, brothers and sisters. Kailangan natin magpatawad palagi, araw-araw. No? Hawakan mo ulit yung katabi mo. Hawakan niyo. Mainit ba siya? Pag mainit yan, ibig sabihin tao yan. Pag tao yan, ibig sabihin, happy birthday. Ibig sabihin, pag tao yan, imperfect yan. So pag imperfect yan, there will come a point that that person will hurt you. So what you have to do is forgive her, forgive him. Patawarin mo siya daily. You know why strangers, they don't hurt as much? Di na tayo nasasaktan ng mas grabe. You know why? Ask me why. Kasi when it comes to strangers,
our defenses are up. Our defenses are up. And when it comes to friends and family, our defenses are down. Sabihin naman, Our defenses are down. Why is it our defenses are down? Kasi we are ready to receive love. And when we are ready to receive love, we are also prone to hurt. And so the only antidote to anger is forgiveness. Can I invite you to all stand and let's pray. Put your hands over your chest and repeat after me. Father, teach us, heal us, body, mind, and spirit. All of these we ask in your mighty name. In the mighty name of Jesus. Amen. Give our Lord a big hand. We love you, Father. We love you, Jesus. Amen. Can I see a raise of hands of all those first time to attend the feast before? Welcome. Taas ito may welcome po. Welcome here. Welcome. So, I hope this will be your extended family. Hope to see you every Sunday here. Wag po kayo magugulat sa mga first time to attend. Dito po sa Feast of Order, nag-uumapaw ang pagmamahal sa aming puso. So before we start, we go around, we extend our love through a handshake or through a hug. Let's go around. Free hugs minute. One day, a patient came into a clinic and he asked, sabi, Doc, magkano ho ba magpa-facelift? Sabi niya. So sabi ng doktor, full package ba? 145,000 lang naman. 145,000. So sabi mahal naman. Wala bang mura yung magmumukha akong bata. And sabi ng doktor, eto, chupon, 20 pesos lang. Today we will be talking about 3 more doctors, and to explain that even further, let me call him our preacher, our friend, our builder, Brother Bones Purpose. Bagay kami, naka-itim, nakaputi. Okay? Pwede, okay. Bro, nagbibigay ka ba ng free consultation? Sa labi. Sa labi. Okay. Anong trabaho mo ulit? Konduktor. Okay. Very good. Ngayong araw na ito, we're going to talk about the 3 doctors of the mind. How many? 3. Last week, pinag-usapan natin ang 7 doctors of the body. Ano yun? Can you enumerate to me?
Dr. Breathe, Dr. Sleep, Dr. Drink, Dr. Food, Dr. Sun, Dr. Moon, and Dr. Green. Okay, in any order. Okay? Then I did the push-ups. After mag-push up, mga kapatid, 2 araw po akong hindi nakabangon. And kahapon, pinapag-push up ako sa Dasma. Sabi ko, pasensya na, nagbago ako ng exercise ng Friday. Pinagandaan ko talaga yung push-up ko, nagbago ako ng exercise. Ngayon, hindi ko maigalaw yung may yumakap sa akin kanina. Gusto ko, masakit yung katawan ko. Yung gano'n, okay? So, anyway. So, ngayong araw na ito, the 3 doctors of the mind, and they are Dr. Laughter, Dr. Trust, and Dr. Purpose. Are you ready? Are you sure? Game ka na ba? Okay, simulan natin. Dr. Laughter. Kapatid, ginawa ka ng Diyos para maging happy. Tignan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang happy? Maniwala ka sa akin, okay lang na nakasmile yan, pero pag yan ay tumatawang mag-isa, delikado yan. Alam niyo, nagbigay ako ng training, 50 nanay. Ano? Ang aking pong ministry is I give training to, tawagin natin financially challenged nanays and farmers. So I gave a training to 50 nanays. Alam niyo, lahat sila, iyak tawa, 50, iyak tawa, except yung isa. Nakita ko yung isa, banda rito, dito nakaupo. Kita ko kahit na anong gawin ko dito, nakaganon sa akin. Yung katabi niya, lahat, iyak tawa siya. Tapos, nag-break kami, hindi natiis nung kanyang katabi, 2 sila sa table. Kaya pala 2 lang, normally kasi 4 sa table, 2 sila sa table. Lumapit sa akin yung katabi, sabi ganun, brother, ba't niyo ako tinabi doon? Sabi ko, hindi ko kasalanan yung seating arrangement, hindi ako may gawa niyan. Tapos sabi niya, ito po yung pangalan niya, ipagdasal niyo naman siya. Tawagin natin siya sa pangalang Loisa. Yan, Loy. Oh, si Loisa. So si Loisa, pagkasal niyo naman si Loisa, alam niyo, itong nakakatawa. Sabi ganun nung katabi niya, brother, 55 po ako, 55 din siya, pero tignan niyo naman yung pinagkaiba namin. Tinignan ko siya, mukha siyang 50. Tinignan ko yung nakabusangot, mukhang 70. Promise, hindi ako nagbibiro, mukha talagang 7. O doon talaga the whole time mo. Tapos sinasabi daw kay Loisa, ganito, sinasabi daw ni Loisa dun sa katabi niya, ganito, walang kwenta yan. Yung mga tinuturo ng kalbong yan, walang kwenta yan. Nung narinig ko yun, grabe, nagpantende. Okay? Dr. Laughter. Pakisabi nga laughter. Sabing ganun sa Proverbs, a joyful heart is good medicine. Pakisabi, good medicine. Wala pa itong medicine na binibigay. Wala, puso pa lang ito. A joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Tagalogin natin to, kapag busangot ka, buhay ka pa, inaagnas ka na. O, tignan mo yung katabi mo, mukha ba naka-smile? Kanina ba nung nag-free hugs minute, umikot pa kayo ng masaya, o yung iba sa inyo, O, di ba? Dali malalaman yan. Sabi ng isang Irish proverb, a good laugh and a long sleep are the best cures in the doctor's book. Oh yes, laughter is the best medicine. Sabihin ko lang sa inyo kung anong naging role ng laughter sa ating history. Can I? Pwede ba? Yes. Noong panahon ng ancient Greek, kapatid, part ng reseta ng doktor is laughter. Oh yes. Kapag nagreseta yung doktor, dati nakalagay, laugh 8 times a day. Ganun, ano? Meron ganun silang meron silang ganun na reseta. At part ng reseta nila, I want you to visit the comedians. Kasi dito, noong panahon ng Greek, may mga plays sila, comedians, visit the comedian this much. So meron silang ganun. Noong panahon ng Indian, sino rito yung mga Indian? Mga Indian. Meron ba mga Indian dito? Nasa Alabang pala yun. Okay. Yung Indian. Yung mga Indians, kapatid, merong 3 pinaka-importanting tao sa kanilang tribe. Tanungin niyo ako ano? Ang pinaka-importante sa kanila, number 1, chief.
Number 2, doctor. And number 3, clown. Bakit? The doctor and the clown, they work hand in hand. Dahil ang gamot ng doktor, yung clown. O, di ba? Ang galing, ano? In the 13th century, kapatid, kapag ikaw ay ooperahan, papatawanin ka muna ng doktor. Bakit? Kasi bihira ang anesthesia. Can you imagine, tatanggalin yung appendix mo. O, tawa. Kasi yun yung pinaka-anesthesia mo, no? Ay, that may be an exaggeration, pero that's the role of laughter in history. In the 1960s, merong isang tao, ang pangalan niya Norman Cousins, nagkaroon siya ng debilitating disease, chronic illness. Wala nang cure. Alam niyo kung anong ginawa niya? Tanungin niyo kung ano. Uminom siya ng vitamin C at tumawa siya araw-araw. Just that. Gumaling siya. And then, in the 1960s again, there's this doctor. Malamang napanood niyo na yung kanyang pelikula. Dr. Hunter Patch Adams. Yan ang itsura niya. Pag nag-iikot siya sa kanyang pasyente, ganyan po ang kanyang itsura. Bakit? Ang paniniwala niya, joy is more important than any other drug. Right there. Dr. Hunter Patch Adams. And then, merong isa pang doktor, si Dr. Madan Kataria. Malamang ano ito, Bombay ito, Bombay. Tingin ko lang. Sabi niya gano'n, I have not seen anybody dying of laughter, but I know millions who are dying because they are not laughing. Alam niyo kung anong ginawa niya? Tanungin niyo kung ano. Gumawa siya ng isang life group, maraming life group, na ang pangalan, Hasha Yoga. Hasha Yoga. Alam niyo kung ano ginagawa doon sa life group? Tanungin niyo kung ano. Tumatawa lang sila. Siguro magandang activity ito sa mga life group natin, ano? Yung tawa lang ng tawa. Sige nga, tignan mo yung katabi mo. O di ba natawa ka na? Madali no? Hasha Yoga. I'll give you 5 tips to have more joy. How many? I'll keep this short. Number 1, smile often. Uy, tapik sa katabi. Sabihin mo sa kanya, smile ka naman. Alam nyo, etong na-realize ko, ang pagngiti pala, libre. Pati ang pagtawa. Tama? Meron po sa inyo nagbabayad para umiti yung asawa nyo? Meron? Delikado na yan, ha? Itong pinagkaiba ng smile sa ng laughter. Tanungin niyo kung ano? Kapatid, ang smile, hindi mo kailangan ng rason para mag-smile. Pero ang laughter, kailangan mo ng rason bago ka tumawa. Tama? Pag tumatawa ka ng walang rason, delikado yan. Yung misis ko, madalas akong tanungin. Alam niyo kasi ako, since preacher ako, madalas kong ini-internalize yung aking talk. So madalas kong kinakausap yung sarili ko. And then pag part na ng joke, dun sa talk ko yung ini-internalize ko, napapasmile ako. Pag nakita ko ng misis ko, sasabihin niya sa akin, delikado na naman yung nangyayari sa iyo, ha? Sabi ko, bakit? Umingiti ka na naman mag-isa. Sabi ko, ikaw naman, ini-internalize ko lang yung joke ko mamaya sa face. Kahit na. Smile. Baka sabi nga, smile. Number 2, spend time with fun people. Ito yung sinishare namin mag-asawa. We're both fun people. Pag magkasama kami, pinagtatawanan namin ang bawat isa. Promise. Pinagtatawanan niyo yung buhok ko o yung kawalan ko ng buhok. Pinagtatawanan ko yung kami na lang. Mahilig kaming tumawa. Ikaw, sino yung ka-laughing partner mo? Meron ba? Sino yung kaibigan mo na kapag kasama mo, tawa ka ng tawa? Kapatid, can I give you an advice? Ask me what? Yung kaibigan mong yon, samahan mo ng samahan. In fact, here's my other tip for you. Kapatid, kapag meron kang kaibigan na busangot, sino sa inyo may kaibigan na busangot? Busangot. Oh my God. Yung palaging nakasimangot, busangot ang tawag doon. Sino sa inyo yung katabi nyo? Busangot.
ng kamay, ha? Okay. Kapatid, here's my advice for you. Ask me what? Spend less time with people who are grouchy or busangon. Here's tip number 3. Take yourself less seriously. In other words, kapatid, huwag masyadong serious. Tabikin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, huwag masyadong serious. Tawanan mo sarili mo. Ano yung kanta yun? Tawanan mo ang iyong problema. Di ba? Tawanan mo sarili mo. Pag nagkamali ka, tawanan mo. Alam nyo, isa sa mga akala nyo lang magaling ako magsayaw. Ang totoo niyan, hindi ako magaling magsayaw. Yung misis ko, mas malambot ang katawan nun. Pag nagsasayaw kami sa bahay, nagsiswing kami, ay, pinagtatawanan niya talaga ako. Ako rin, pinagtatawanan ko rin sarili ko. Bakit insulto ka na? Yan. Pinagtatawanan ko lang namin sarili na. We take ourselves less seriously. Pag nagkamali ka, kapatid, smile, laugh. Dati naalala ko, nakatapon ako ng pineapple juice sa Jollibee. Pagkatapon, nagpanik ako. Ay, nakakaya naman sa maraming tao. Janitor, pakilinis, bilisan mo. Nahihiya ako. Ganon ako. Ngayon, pag nakatapon ako sa Jollibee, bawa natapon yung pineapple juice ko, I just smile. Pwede naman maging tanga minsan. Ito lang ko, the janitor said, ano naman? Malinis naman po. Lalo na pagkasama ko yung anak ko, siyempre, bata, medyo magaslaw. Pag yan nakatapon, I just smile. Wag mo munang sermonan, ano? Pag-uwi na lang. Wag mo munang sermonan. Bata yan eh, talagang magaslaw yan. So just smile. Take yourself less seriously. Ito, enjoy funny media. Kapatid, pag nanood ka naman, wag naman palaging train to busan na panuorin mo. Maghanap ka ng comedy na train to busan. Hindi ko alam kung meron na. Uy, pero wag kayo. Train to Busan. That's my kind of a movie. Ask me why. Spoiler alert. Ask me why. Gusto ko tong pelikula na to, Train to Busan. Tanungin niyo ako bakit. Kasi yung ending nito, patay silang lahat. Naubusan sila. Okay? Train to Busan. Anyway, funny media. Why don't you go to, watch cartoons, watch videos like, or movies like Kung Fu Panda, Toy Story, Nemo, Monsters Incorporated. Yung mga ganon. Nung bata ako, elementary ako, gusto ko magbasa ng Reader's Digest. Tanungin niyo ako bakit. Dalawa lang habol ko doon. Laughter, the best medicine, and all in a day's work. Puro. Pag ako nagbasa ng dyaryo sa library, ay, matatawa kayo. Sa library namin, nung high school ako, naka-D4 pa ako niyan. Nakaganon yung dyaryo. Kala mo seryoso ako nagbabasa? Hindi. Nasa comics ako. Comics talaga yung binabasa ko. Enjoy funny media. And here's the last. Make your gratitude list. Kapatid, every day, thank the Lord for 5 things. How many? 5. Kung masyado ka nauuntian doon, gawin mong 10. Can we do this exercise? Pakitaas yung kamay. Like this. Huwag masyadong mataas para makita ng likod mo yung pogi sa harap niya. Baba lang ng konti. 5. Like this. 5. And then here's what I want you to do. I want you to count blessings. Simula lang kaninang umaga. Okay? Simula alas 7 hanggang alas 11. Blessings. Example. Lord, salamat po. May damit akong naisuot ngayon. So that's a blessing. At habang nagbibilang ka, you put down 1 finger. Lord, salamat po. May parents akong mapagmahal. Lord, salamat po, may mga anak akong mapagmahal. Yung ganun, okay? So you can close your eyes if you want to. I want you to count blessings. Ready? Set, go. Raise your hands, count blessings. Come on, count blessings. Amen. Amen. Yung iba hirap na hirap. Sabi ko lang, naalala ko, meron isang seminar na ginawa ako for the nanay and the tatay.
marriage course, yung nanay lumapit sa akin, sabi ko, brother, kasi yung activity ko, magsulat ka ng 7 pwede mong ipasalamat sa asawa mo. 7. So yung nanay lumapit sa akin, brother, mahirap to. Sabi ko, bakit po? Kasi yung asawa ko, hindi kami close. Ganun siya. O sige, tulungan ko kayo. Nanay, yun po bang asawa nyo may trabaho? Sabi ng nanay. Okay. Nanay, yun po bang asawa nyo umuwi palagi sa inyo? Nanay, yun po bang asawa nyo minamahal kayo? Sabi ko, medyo problema to. Ganito na lang. Nanay, nagluluto po ba kayo? Nanay, yun po bang tira ninyong niluto, kinakain ng asawa nyo? O yan, pasalamat mo. Thank you, Lord, yung asawa ko, inuubos yung nilulutong ulam ko kahit panis na. Kaya hindi siya. Next, ganun ulit siya. Ang hirap, ano? Kapatid, it should be easy. Pakisabi nga easy. When you wake up in the morning or when you go to sleep at night, it should be easy. Raise up both hands and praise the Lord and thank God for the many blessings you have received for the day. Amen? Amen. Now, what's number 1, doctor? Kalimutan niyo nga. Doctor? Laughter. Here's number 2, doctor, trust. Pakisabi nga, trust. Worry kills. Can you say that again? Worry kills. Oh yes. Why do we worry? Bakit tayo nag-worry? Tanungin niyo ako bakit? Nag-worry tayo kapag meron tayong nakikitang stress. Life or death situation. Kaya tayo nag-worry kasi, baka mamatay ako. Okay? So life or death. That's the reason why we worry. In fact, when we worry, yung katawan natin almost immediately adjust. Pakisabi nga adjust. Pag meron ka nakitang threat, gusto ko may threat dito. Ito, malaking threat. Sino bang threat dito sa akin? Ayun, Carlo, yeah. Dito, malaking katawan. Pwede akong gulpingin dito. Threat. Okay. When I see a threat like Carlo, okay? Halimbawa, yung kanyang hawak ay kutsilyo. Halimbawa lang. Nakakamatay yan, ha? Okay. When I see a threat, my body adjusts. Anong ginagawa ng katawan ko? Naglalabas siya ng adrenaline at cortisol. Bakit? Iyahanda niya yung katawan ko sa defense. Did you get that? That's a threat. Defense. Now, here's the problem. Ask me what? Kapatid, kapag wala na yung threat, yung katawan mo, meron pa rin adrenaline and cortisol. At ito pong ginagawa ng katawan mo, ini-increase niya yung sugar mo, binababaan niya yung digestion mo, at tinataas niya yung blood pressure mo, tapos yung paghinga mo, binabagalan niya. Why? Kasi may threat. Ang problema, pag wala na yung threat at mataas pa rin yung sugar mo, mataas pa rin yung BP mo, wala na yung threat pero yung paghinga mo mababaw pa din. Wala na yung threat pero mabagal pa rin yung digestion mo. In other words, nandun pa rin yung adrenaline and cortisol. Kapatid, delikado yan. Ask me why? Because that will lead to stress. Pakisabi nga stress. Pakitignan nga yung katabi. Mukha ba siyang stress o nang i-stress? Okay? Thank you, Carlo. Thank you. So, ang problema natin ngayon, tanungin niyo ako ano? Pakiulit, ano? Pati yung pinakamaliliit na problema, wino-worry natin. Example, traffic. Hindi naman nakamamatay unless may tinatakbo ka sa ambulansya, pero ini-stress natin. Sino sa inyo nai-stress sa traffic? O, di ba? Yeah. Eto pa, marami sa atin nai-stress kapag meron tayong hindi nabayaran na bill. Naalala ko tuloy yung Meralco, hindi ko pa nababayaran. Napuputulan na kami. Yung gano'n. Hindi naman life and death, pero stress tayo. O, eto pa, yung iba sa atin, aba, nagmahal, nasaktan, na-stress. O, di ba?
Hindi naman life and death, pero nai-stress tayo. Ay, kapatid, tabigin yung katabi. Sabihin mo sa kanya, trust God. Louder, please. Sabihin mo sa katabi mo, trust God. That is the only antidote to stress. Kapatid, ulitin ko ha, baka hindi niyo nakuha. The only antidote to stress is to trust God more. Sabi sa Matthew 6:25, therefore, basahin natin sabay-sabay. Therefore, I tell you, not... Can you read that again, please? Question. Nung sinabi ni Lord to, ni Jesus, question, nakikiusap ba siya? Nakikiusap ba siya? O nagko-command siya? Nagko-command. Kasi kung nakikiusap to, sasabihin niya, therefore I tell you, please, do not worry about your life. Yun yung pakiusap. Kaso, eto, walang please. Anong sabi? Therefore I tell you, diretso, do not worry about your life. In other words, it's a command. Pagkasabi niya, command. Inuutusan tayo ng Diyos, do not worry. Did you get that? Now, here's the challenge. Here's the challenge. Sino sa inyo tumatawag kay Jesus or kay God the Father ng Lord? Taas ang kamay. Lord. Do you call Him Lord? Do you call Him God? Now, here's the challenge. Ask me what? If you really call Him Lord, and if you really mean that He is God in your life, then you should obey. Did you get that? Tapik sa katabi, sabihin mo sa kanya, sumunod ka na kasi. In another verse in Philippians, sabi ganon, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Some of you may say, folks, pasensya na, warrior talaga ako, pareho tayo. Anong gagawin ko if I worry? I'll give you 3 steps. Number 1, acknowledge your fear. Kapatid, before God, you say, Lord, wag mong i-deny yung takot mo. Acknowledge it. Ay, takot akong, one of my fears right now is, ask me what? Sa Facebook, just recently, ang dami kong kaibigan na hindi ko talaga ito maintindihan. Ang dami kong kaibigan na nag-post ng kabaong, pinakita pa yung mukha ng nasa kabaong. Ang dami kong kaibigan na gano'n, siguro mga 3. Tapos, eto pa, mga 3 kaibigan ko namatay over the week. So one of my fears is death. And I was so afraid one day, sabi ko, Lord, hindi ko ito titinay. Takot ako. Kasi pag nung nakita ko yung mukha ng kaibigan ko, dati ko itong kabasketballan nung elementary ako, inabangga-bangga ko itong gano'n, tapos namatay. So nakikita ko pa yung mukha niya, and then there's fear. Gigising ako sa madaling araw. Bang yung pangalan. Bang, ama na pare. Sorry na sa paninigo ko sa'yo. Ang tagal na noon, elementary pa tayo. Yung ganon, there's fear. So I acknowledge my fear and then I bring my fear before God. Lord, natatakot po ako. And then I cherish His peace. Lord, grant me peace. Inhale, exhale. That's it. That's how I deal with my worry. Our health improves once we stop dwelling on our fears and start dwelling on our faith. Can you read that for me, please? Our health improves once we stop dwelling on our fears and start dwelling on our faith. You cannot control what thoughts enter your mind, but you can control what thoughts you entertain in your mind. Eh, ganda nun pang Facebook. Hindi po sa akin yan, ha? Ibaw yan. Can you read that for me, please? What thoughts enter your mind, but you can control what thoughts you entertain in your mind. I'll give you an example. Paano kapag merong kumatok sa bahay ninyo? Pagkatok na gano'n, pagbukas mo ng pinto, meron ka nakita isang salesman. Sabi niya, Sir, magandang umaga po. Ngayong araw na ito, kayo po ay mapalad dahil kayo po ay bebentahan ko ng second hand na kabaong.
Merong second hand, yung mga, oh, alam ko to kasi yung mga kinakremate, yung mga kabaong, binibenta nila at a big discount. Ano? So, second hand. So, kumatok, magandang umaga po. Ako po yung nagbebenta ngayon ng second hand na kabaong. At para patunayan sa inyo na gumagana ang kabaong na yan, tignan nyo, may dala ako. Tapos tinignan mo yung kabaong, walang gulong, lumulutang. Dahil sabi niya gano'n, Sir, may laman pa po yan. O, di ba? Ganda, no? Tanong, i-entertain mo ba o hindi? Ay, yung iba sa atin, ay, tuloy. Kape? Di ba? Magkano discount niya? Mura yan, di ba? Yung iba sa atin, i-entertain yung ganyan. Pero yung iba sa atin, ay nako, malis ka sa harap ko. Malis ka dito. May takot ako sa kamatayan. Huwag mo na ngayon. Yung ganon? Ay, kapatid, listen to me. Kasi minsan, pag kumakatok ang negative thought sa atin, alam mo ginagawa natin? Uy, negative thought, pasok. Hanggang kailan ka mag-stay sa isip ko? Ine-entertain natin. Kapatid, listen. Pag meron kang negative thought, listen dyan. Don't entertain negative thought. Sampulan ko kayo Nung, Sunday. Nung Friday, kausap ko yung aking staff. Nagkikwentuhan kaming ganun. Tapos biglang nag-ring yung cellphone niya. Pagka-ring ng cellphone niya, sabi niya ganun, Ganun! Sige, umiyak ko agad! Alam ko nagpapanik. So binabahan niya yung telepono. Tapos, Sir! Malis siya. Kaya maya after 1 hour, bumalik. Sabi ko, pare, anong nangyari? Alam niyo kung ano nangyari? Tanungin niyo ko ano. Makinig kayo. May tumawag sa bahay nila, budol-budol, at sinabi sa nanay niya na nakasagot na siya daw ay naaksidente at malubha ang kalagayan. Yung nanay niya, tumaas yung BP, as in nagsusuka na sa sobrang taas. Susuka na. So umuwi siya agad para ipakita sa nanay niya, Nanay, niloloko lang po kayo, buhay ang puging anak niyo. Lalong tumaas yung BP, yung gano'n. Anong point ko? Tanungin niyo kung ano. Tignan niyo kung gaano ka-powerful ang isip niyo. Hindi totoo, iniisip mo pa lang, apektado na ang katawan mo. Did you get that? Ulitin ko 85% of what you feel in your body is psychosomatic. Alam niyo kung sinabi ng nanay, ay nako, budol-budol ka. Bakit? Kaalis lang nung anak ko, kakatawag lang dito. O kaya pwede namang, o sige, sinabi mo yan sa akin, baba ko muna yung phone, tawagan ko lang yung anak ko, i-confirm ko kung totoo yung sinabi mo. Eto, walang confirm, tumaas yung BP, I promise. Yung expression niya parang kabadong-kabado yung siya dahil yung nanay niya tumaas yung BP. What's number 1, doctor? What's number 2, doctor? Rust. And here's the last, Dr. Purpose. Can you say purpose? Kapatid, bakasyon bukas. Tama? Sino sa inyo ang pumapasok sa office? Taas ang kamay. Yeah. Sino sa inyo na mga pumapasok sa office ang happy dahil bakasyon bukas? Sino sa inyo na may pasok sa school ang happy dahil bakasyon bukas? Pakibawasan mo kabaon ng mga to. Parang yung anak ko lang. O, di ba? Pero may tanong ako sa inyo. Sino sa inyo yung nasa bahay lang, hindi nag-o-office, sa bahay nag-work, o di kaya sa bahay lang, hindi lumalabas, taas ang kamay niya. Meron ba? Very good. Okay. May tanong ako sa inyo. Excited ba kayo bukas? Oo, di ba? Bakit ganun? Tanungin niyo ako bakit? Ay, kapatid, etong na-realize ko, bago mo pala ma-enjoy ang bakasyon, kailangan nagtatrabaho ka muna. Tama? Tama? Kapatid, fun is not fun if there's no work before the fun. Ganda, no? Hindi ka mag-i-enjoy sa bakasyon kung hindi mo naman pinaghirapan yung bakasyon. Did you get that? Listen to me. Makinig kayo. I'll give you one statistic. Sino dito ang mga pa-retire na o retired na? Taas ang kamay. Okay. Very good. Baba ko. Listen to this. Kapatid, yung
daw mga nagre-retire kapag hindi nakahanap ng ipapalit na trabaho dun sa trabaho nilang pinag-retirean nila? Alam nyo kung anong nangyayari? Tanungin nyo kung ano. They increase their chances of death by 51%. Kaya pag nag-retire ka, kapatid, kailangan mong maghanap ng ipapalit doon sa trabahong nawala sa iyo. Work from home. Become a peace builder. Kita ko si Kuya dito eh. Become a virtual assistant. Why? Ask me why. Purpose. Ang taong nawawalan ng purpose, maagang namamatay. Alam nyo, nung nabasa ko to, ginastify nito yung pagkamatay ng nanay at tatay ko. Parehong sila nung nag-retire, hindi nakakita ng gagawin after. Parehong nag-deteriorate yung health after a few years, a few months, patay na. Wala na. Pagkasabi nga ulit, purpose. And listen to this. Listen to this. Kapatid, kung meron kayong kasamang matanda sa bahay, at sila ay kinuha yung walis, at biglang nagtrabaho sa bahay, anong ginagawa niyo pag ano? Tanungin niyo ako ano? In all honesty, anong ginagawa natin kapag nagtrabaho yung matanda? Ay, magpahinga ka lang, nanay. Tama? Ay, kapatid, itong natutunan ko, tanungin niyo ko ano? Huwag niyong gagawin yon. Harap sa katabi, sabihin sa kanya, why? Ask me why. Why? Because they will find their purpose there. In other words, doon nila nakikita na may silbi pa sila. Purpose. Baka naman pag-uwi niyo mamaya, o nanay, magtrabaho ka na tayo. Kung makauwi eh. Pero kung si nanay naman o si tatay ay merong ibang ginagawang makabuluhan, hayaan mo lang siya. Why again? Ask me why. Because that's purpose. Eh kung nagbababad yan sa simbahan, pagbigyan mo na. Because that's where they find purpose. I remember Brother Job right there. No? Galing, no? Goes around the Philippines preaching. At the age of 70 plus. My goodness. Purpose. Pakisabi niya ulit, purpose. Forget retirement. Focus on purpose. In other words, don't retire. Tapikin yung katabi. Hindi. Mali. Tapikin yung pa-retire na katabi. Sabihin mo sa kanya, don't retire. Don't retire. Don't retire. Okay? Ang pakiusap ko lang po sa inyo, peace ba ko, tanongin niyo ko ano, pag ako po ay natapos na sa aking pagiging peace builder, at hindi ko na kayang mag-preach dito, pakiusap, bigyan niyo ako ng dilaw na damit. Ako na lang pong usher sa labas. Pwede niyo akong tayuan ng banner. Nagahawa, nakasmile lang. Okay? Give me purpose. When your heart is burning with purpose, your body has a reason to remain healthy. I like this. Read this. One more time. When your heart is burning with purpose, your body has a reason to remain healthy. Last two stories. Your retirement. Retirement. Sabi nga retirement. Alam nyo, ang retirement is a modern thing. Noong panahon ng 1930s, walang retirement. Wala. Kasi ang trabaho nila sa sakahan. There's no retirement sa farm. Wala. Etong problema, pagpasok ng 1940s, nagsimula na yung Industrial Revolution. Yung mga factory tinayo na. At etong ginawa ng mga kumpanya, para lumipat yung magsasaka, papunta sa factory, alam nyo kung ginawa niya? Nag-offer siya ng isang pension na ang tawag ay SSS. Sabi niyo, GSIS. Nag-offer siya ng gano'n. Etong mga magsasaka, sabi gano'n, bibigyan mo ako ng pera, pagtanda ko, sige, lipat na ako. Etong problema, noong 1930s, 65 ang retirement age. Bakit? Kasi ang mga tao noong 1930s namamatay ng edad 63. On average. Ang problema ngayon, kapatid, humahaba ang buhay natin. Pwede tayong kunin ni Lord at the age of 80, 90, 100. Sa ospital, patay ka na, buhay ka pa. Tama? Oh yes.
O so paano yun? Nag-retire ka ng 65, buhay ka hanggang 100. Anong gagawin mo ng 35 years? Pwede magwalis. Okay yan. That's purpose. That's purpose. Eh, di tumulong sa bahay. That's purpose. Maghanap ka ng ibang pupwedeng gawin. Keep working. Pagsabi niya, keep working. Keep working and keep serving. Those are my 2 tips for you. Keep working, keep serving. Noong World War II, nagkaroon ng problema sa concentration camp. Tanungin niyo ako bakit. Ang daming prisoners of war, ayaw mamatay. Ginutom na nila, tinanggalan na nila ng kama, pinagod na nila sa trabaho, pinuyat na nila, in fact, hindi na nila pinatulog, pero ayaw pa rin mamatay ng prisoners of war. Ang problema, dumadami sila. That was the problem. Alam niyo, nakaisip yung general ng concentration camp. Etong pinagawa niya. Tanungin niyo ako ano, i-demo ko sa inyo. Ginising niya isang araw yung mga prisoners of war. Sabi niya gano'n, kita niyo yung mga patong yan? Ilipat niyo doon. So yung mga prisoners of war, nilipat doon sa kapila, nilipat. Paghapon nilang ginawa yun, nilipat. Pagkalipat dito, sabi gano'n ng general, o sige, matulog na kayo. Kinabukasan, ginising niya ulit yung prisoners of war. Sabi niya gano'n, yung mga nilipat niyo dito, ibalik niyo doon. So, binalik naman nila, binalik. Nung natapos na, sabi gano'n, tulog ulit kayo. Paggising kinabukasan nila, sabi gano'n, yung dinala niyo rito kahapon, ibalik niyo doon. Alam niyo, binalik nila, pero alam niyo, itong nagulat sila. After a week, sumisigaw yung mga prisoners of war. Binabagsak yung bato. At talagang, Bakit? Kasi wala silang purpose. Hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. Ano ba ito? Ipatayo mo na kami ng simbahan, pero ba't kami naglilipat lang ng bato? Walang purpose. Anong Tagalog ng purpose? Ha? Silbi. Tingnan mo nga yung katabi mo. May silbi ba yan? Can I ask you all to stand up, please? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, ang gagawin natin ngayon is I want you to go back to trust. Pagsabi nga trust. Gusto kong magtiwala ulit kayo sa Panginoon. Can I ask again, sino po sa inyo, alam ko kanina pa yung tinatanong, but tatanungin ko lang ulit, just to be sure. Sino sa inyo ang may mga problema ang pinagdadaanan? Praise God. Sino sa inyo may problema ang pinagdadaanan sa pera? Pera. Praise God. Thank you for your honesty. Sino sa inyo may problema ang pinagdadaanan sa relationships? Kaaway. Sino sa inyo may problema ang pinagdadaanan sa grades? Alam niyo, sabi nila, 90% daw ng wino-worry mo hindi nagkakatotoo. 90% ng wino-worry mo hindi nagkakatotoo. Did you get that? 90%. Yung pinaproblema mong grade sa algebra, kapatid, maniwala ka, yan yung 10% magkakatotoo yan. Just kidding. Sino sa inyo may problema ang pinagdadaanan sa health? Health. Taas ang BP, taas ang sugar. Sino sa inyo ang may problema ang pinagdadaanan spiritual? Hindi nyo maramdaman ang Panginoon ngayon. That's okay. Ako, I feel that sometimes. Amen. Kapatid, I'd like you to do this exercise. I want you to go back to trust. Can you close your eyes? Close your eyes. Gusto kong makita mo
yung picture sa isip mo.